Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger bagabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagal bagabayan, ang kanilang mga paninira ay matotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check muna natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 116 na mga comments. Nandiyan po ang name na user or si Nemi Hasigawa. Meron siyang 35 na mga comments. Nandiyan po si Lerma Sundita. Meron siyang 29 na mga comments. Ana Corduba. Meron siyang 28 na mga comments. And Ian Gementisa. Meron siyang 33 lahat ng mga comments. Again, sige kasamos po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating mga channel members. Nandyan si Katita Dar, Cosmo Defender, Barbara Butler, Susan Torres, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. Siyempre, i-greet natin mga kababayan, ating pong mga early birds, ating pong mga viewers na lagi pong nangunguna sa pag-comment sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Lynn Gonzalez, Nonay Florin Hills, Papa Adelio, Levina Carbonel, Masking Digma, nandiyan po si Jovi Montero, hi to Maricel Yorobio, Rosemary Manuel, Rogelio Postrado, nandiyan po si Florifigo Mapak, Faye Bronyula, Erlinda Balarasa, Mones Borromeo, Mila Valdez, and hi to Rose Guevara. Siyempre, i-greet po natin mga kababayan ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so ngayong araw, no, it's the first day of month of September. It's already beer mga kababayan. Tsaka kanina, before po ako nag-vlog mga kababayan, yung kasama ko doon sa aking kwarto, nag-play siya ng music ng Christmas. Talagang na-miss si Ivan, ano ang dyan sa Pilipinas. Kasi alam niyo po mga kababayan, every December, nandyan ako lagi po sa Pilipinas para po i-celebrate ang ating Christmas Day. Yes, nakasanay na po yan ni Sir Ivan. So ang aking pong bakasyon every December. Pero this year mga kababayan, hindi na po yan bakasyon, kundi talagang for good na po dyan sa Pilipinas. So nang pinatugtog na po ng aking kasama dito sa kwarto ang Christmas, naalala ko rin po itong si Jose Marichan. It's already beer. Pero yata mga kababayan, kasi nga beer na tayo ngayon, diba supposed to be, lalabas na po itong si Jose Marichan para yatang pinigilan mga kababayan. Pinigilan. May nakita kasi ako na isang post sa ating pong mga kababayan po ng mga Marcos supporter, hindi na muna daw pinapalabas ni Quiboloy itong si Jose Marichan. Bakit? Kasi ang gusto po ni Quiboloy mga kababayan, siya daw muna ang lalabas sa public. Okay ba yun? Pahig ba tayo dun mga kababayan? Mga bata, pahig ba tayo na hindi muna po lalabas itong si Jose Marichan? Kasi ang dapat lalabas daw itong si Quiboloy. And I think, para sa akin mga kababayan, yan po'y magiging maganda sa Christmas or yan po'y isang big
Christmas gift kapag itong si Kibuloy maaresto na po. Kasi yan po ang panawagan ng taong bayan mga kababayan. Ang ayaw po na makulong ito pong si Kibuloy, siyempre ang kanyang mga followers, ang kanyang mga nauto, mga kakulto, ang kanyang pong mga vlogger. Kasi ang kanyang mga vlogger mga kababayan, protektado itong si Kibuloy na kahit alam nila itong si Kibuloy, merong ginawang kabulastugan at saka meron pong mga akusasyon sa kanya mga kababayan na siya daw dito'y nang manyak ng kanyang follower or ng kanyang membro. Ayon ho yan kay Arlen Stone. Ayon rin po yan sa mga nagreklamo sa kanya, yung mismo pong lumabas na at hindi na po kabilang sa dito sa KOJC mga kababayan. Ngayon naalala ko na, meron kasi nag-comment sa ating last vlog na ang meaning daw ng KOJC mga kababayan, Kingdom of Judas Cult. Tama ba yun? I think narinig ko rin yan doon kay Coach Jared. So sakto no, Kingdom of Judas Cult. Kasi itong si Kibuloy mga kababayan, isa kasing Judas yan. Nagtatago sa likod ng mga Palmolive girls at kay Stephanie Ibarra. So mga kababayan ko, pasensya nga pala kahapon no, ang daming naghanap kasi Ivan eh. Pati nga yung mga haters natin, mga anti-Marcos, hinana rin po sa Ivan. May mga nag-emails. May dalawa pong nag-email sa aking makahabayan, isa pong anti-Marcos. Noon pa ho yan, talagang nililigawan niya si Ivan kasi gusto niyang doon ako sa kabila makahabayan. Ano ako, gonggong? Doon ako sa kabila. Kasi daw si PBM, wala daw ginawang matino makahabayan. Abing grabe nga magsalita eh. Wala daw ginawang matino at saka magaling daw itong si Inday Lustay / Princess Pusit makahabayan. Magaling daw. Bakit? Kasi daw ito daw si Inday Lustay / Princess Puset, kasi daw isa siyang Duterte makabayan. Saka alam na po natin daw, alam po rin daw po niya, or alam po niya yung mga ginagawa noon ng mga Duterte. Dahil daw sa mga build program, dahil na po daw sa war on drugs makabayan. Dahil lang doon, magaling na ang Duterte or magaling po mang-uto makabayan. Gusto pa niyang utuin si Sir Ivan. Si Sir Ivan, loyal tayo. Pro-admin po na vlogger si Sir Ivan. Ibinabalita natin dito po yung ginagawa po ng ating Pangulong, CPBM. Ibinabalita natin dito lahat po ng mga programa ng ating gobyerno. Kasi sino na po dito magbabalita ng ganyan makabayan, lalong-lalo na. Yan po'y pilit, pinagtatakpan at saka hinaharangan po ng kabilang kampo, membro po ng team na usog makabayan. Pinipigilan na yan pero hindi nyo madadala si Sir Ivan. Unlike doon sa isang vlogger na meron pong isinumbong sa akin makabayan, yes, meron pong nagsumbong. Nagtanong siya makabayan, sabi niya, Sir Ivan, kilala mo ba yung vlogger na to? Sabi niya, so sinabi ko sa kanyang nakita ko kasi yung kanyang forward sa akin na screenshot makabayan. Sabi ko, kilala ko yan ma'am. Kasi nga noon, isa siya sa mga original na gumagawa dito ng Kalye survey kay PBM, pati po doon sa kabilang kampo. Isa siya sa original dyan. At alam ko rin po na siya po ay makamarcos. So sabi niya, si Evan kasi sunod-sunod na po ang kanyang post na nandun siya lagi sa nausog rally. So tinignan ko kagad makabayan para siyempre para maging legit po yung information, so pumunta kagad ako doon sa kanyang channel. And I found out, totoo pala talaga itong vlogger na to nandun na po sa kabilang kampo makabayan. So tinanong ko kaagad ating mga kasamahan po ng mga pro-admin ng mga vlogger, pati po doon sa mga medyo ibang mga grupo rin po makabayan. So konfirmado, itong tao na to, pangalan ho natin. Ito pong si Vincent Tabigi, di ba Tabigi siya? Vincent Tabigi na nandun na po 2 times, nandun na po sa grupo ng nausog rally makabayan. Kasi nga last time, if I'm not mistaken, I think 2 weeks ago, nakita ko pa nga na puring-puri pa niya si PBM makabayan. Puring-puri pa niya si PBM, tapos bigla lang nandun na natin nakita po sa nausog rally. Tapos tinitira niya ngayon ito pong si PBM makabayan at gamit niya yung kuha doon sa nausog rally na mga ibang vlogger makabayan. Kasi itong vlogger na to, hindi kasi siya mahilig po magkomentary. Pero meron ko siya nakita. May nakita ko 2 times lang yata yon na nag-comment siya sa mga ibang mga issues makabayan. Pero hindi niya po pinagpatuloy. Kundi mahilig lang siya magkaroon dito ng gumagawa dito ng Kalye survey at saka ginagamit niya yung ibang mga vlogger po na mga commentaries, pero siya mismo 2 times ko na po siya nakita makabayan. So ayon po
ayon po sa ating mga kaibigan na mga vlogger, ito dang tao na to, inimbitahan pala sa kabila mga kabayan. Yes, inimbitahan. So anong napasok sa kanyang utak, naging polluted kagad, nandun na po sa kabila. Siguro, malaki siguro yung offer mga kabayan. Para siguro si Pambansang Tagip-Tip. Siya nga pala, mamaya si Pambansang Tagip-Tip mga kabayan, pag-usapan natin yan. Kasi meron siyang vlog kahapon. Hindi po yung voice over daw ni Kiboloy. Iba mga kabayan. So yun po'y i-debunk natin kasi siya po'y nagsinungaling. So ito pong si Vincent Tabigi, ayon po sa aking information, galing po sa ating asset mga kabayan, inimbitahan pala ng kanyang kaibigan na isang DDS na si Old School. Old School Pinoy mga kabayan. So, kilala po natin, ito pong si Old School, siya talaga po isang pure na DDS noon pa man. So itong si Vincent Tabigi, mukha yatang napunta doon mga kabayan. So kumpirmado po, yes, sa mga na-forward sa atin ng picture po, screenshot po ni Vincent Tabigi na kung saan meron siyang mga vlogs mga kabayan sa against na po siya ito kay PBBM, yes, kumpirmado, siya na po'y isang ngayon, anti-Marcos, bumaliktad mga kabayan. So mamaya, doon po sa Liwasang Bonifacio na kung saan, nakita ko rin po doon sa vlog po ni Vincent Tabigi mga kabayan, nagsalita ito pong si VMR. Di ba kilala man natin itong si VMR mga kabayan, yung vlogger po ni Kiboloy. So doon kasi sa kanyang mga banat, ang dali talagang babasagin mga kabayan, babasagin natin kasi at dapat po nating papangaralan natin at dapat ipalam sa kanya kasi mukha yatang walang alam mga kabayan at talagang totaling walang alam. Kasi binanatan niya si PBM tungkol po sa mga investment, tungkol po sa mga issues po na yung mga domestic issues mga kabayan at marami mga iba kasi ginamit niya yung mga pobre nating mga kababayan. Mamaya, sagutin ho natin yan. And also mamaya, pag-usapan rin po natin, ito rin pong post, statement po na inilabas ni Banat by mga kababayan. And also, kay Maharlika. Pero syempre, before tayo mag-start mga kababayan, i-shout muna natin. Ating pong mga kababayan po, nandyan sila si Zenaida de la Cruz, Maximo Magdalena from London, hello po. Nandiyan po si Brian Baltasar, Arman Holt from Tanawan, Batangas. Nandiyan po si Edmond Vero, Julia De Vera from Taiwan, Marie Usta, Marites Tamani, and Hato Nida Sangga from Vancouver, Canada. Start na tayo. Baka may magalit eh. So, siya nga pala pasensya kahapon kasi wala po si Sir Ivan. Kasi siyempre, alam mo natin na meron po tayong tinatapos makabayan doon po sa warehouse at saka nung umuwi na ako, medyo masakit kasi yung ulo ko eh. So, hindi talaga kaya makabayan, parang nahilo ng konti si Ivan. So, hindi lang po ako nag-vlog. Kasi sa mag-vlog ako makabayan, parang walang energy. Hindi kasi ako sanay na mag-vlog na walang energy makabayan. So, dapat full energy tayo. Para matanggal po ang inyong mga stress makabayan. Kasi alam ko po, sa mga nangyayari ngayon, marami kasi mga stressful environment na pinapakalat ang kabilang kampo. Lalong-lalo na sa kala po mga paninira dito sa ating mga matikas, mga matapang at talaga hindi po nadala ito sa mga pangungutya ng KOGC makababayan nating mga kapulisan. So, hansaluto dito. Galing po kasi Ivan sa ating pong kapulisan, yan po sa pangunguna ni General Torre Makabayan. Okay, so babalikan natin yan mamaya. Anyways, dito muna tayo po sa ating good news. Kasi meron pong nag-request makabayan, di ba last vlog natin, ating good news doon na po sa bandang dulo makabayan. So gusto niya na sana daw iuna na natin before tayo mandidibang po na mga ibang issue. So una muna tayo po ipakita sa inyo ang ating good news. Galing po sa Marcos Administration at galing po kay PBBM. For more details, let's watch this. Magandang araw Pilipinas! Magiging bahagi na ng normal na proseso ng pagbiyahe sa labas at pagpasok ng bansa ang paggamit ng Electronic Travel Information System. Sa bisa ito ng executive order na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang layunin ay maging magaan at komportable ang pagpasok at paglabas sa bansa. Narito ang sentro ng balita.
Mas mapapadali na ang biyahe ng lahat ng inbound at outbound international passengers maging ang crew members. Yan ay matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-institutionalize ng Electronic Travel Information System. Sa bisa ng Administrative Order No. 24 na pinirmahan ng Pangulo noong August 27, nakasaad na magsisilbing one-stop electronic travel declaration ng pamahalaan ang e-travel system sa lahat ng mga biyahe na parating at paalis ng Pilipinas. Magbibigay daan din ito para sa maayos na border control, health surveillance at para epesyenteng maipatupad ang travel-related procedures. Kasunod niyan, isang technical working group ang bubuuin na siyang naatasang magsagawa ng mga hakbang para mas mapabuti pa ang e-travel system. Pangungunahan ito ng DICT habang co-chair ang Immigration Bureau. Kabibilangan din ito ng DOT, DMW, DOTR, BOQ at BOC. Inatasan naman ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na makipagtulungan sa TWG para sa maayos na implementasyon ng AO24. Kukunin sa kasalukuyang pondo ng mga ahensyang miyembro ng TWG ang gagastusin sa implementasyon ng naturang kautusan. 2022 nang ilunsad ng pamahalaan ang e-travel na layong makapagbigay ng convenience sa mga inbound at outbound passenger sa pamamagitan ng pag-streamline sa data collection processes. Target din itong makapanghikayat pa ng mas maraming turista sa bansa. Agad na magkakabisa ang AO24 oras na mailathala sa Official Gazette at sa pahayagang may general circulation. Inilunsad na nitong Biyernes ang bagong Social Amelioration Program ng pamahalaan na layong mabigyan ng tulong pinansyal ang mga magulang na may anak na nag-aaral sa senior high school. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ito ang Tulong Eskwela Program na bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address tungo sa mas pinaunlad na edukasyon sa pamamagitan ng teknolohiya at modernisasyon. Sa loob ng 2 araw, nakapagbigay na ang Tulong Eskwela Program ng 5.28 billion pesos na cash aid sa 1.3 milyong magulang sa buong bansa. Inilunsad ang programa sa 220 lugar sa bansa kung saan nasa 3,000 magulang ang matutulungan kada lugar. Pinag-usapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vietnam Minister of National Defense, General Phan Van Yang sa Malacanang, ang depensa at seguridad, gayon din sa maritime cooperation. Ang detalye sa ulat ni Kenneth Pasyente. Mas matatag na ugnayan ng Pilipinas at Vietnam. Yan ang naging bunga ng pagpupulong ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vietnam Minister of National Defense General Phan Van Yang sa Malacanang ngayong araw. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., maituturing na isang mahalagang yugto ng kasaysayan sa pagitan ng dalawang bansa ang pagbisita ni Jiang. Lalo't mas napalalim pa ng dalawang bansa ang relasyon na hindi na lamang sumisentro sa diplomatic relations. Sa halip, natatalakay na din ang depensa at seguridad. Gayon din ang maritime cooperation, maging ang sektor ng kalakalan kung saan binigyang diin ng punong ehekutibo ang kahandaan ng bansa na mapalalim pa ang mga ito. Ipinarating naman ng Vietnamese official ang kahandaan nilang ipagpatuloy at palakasin pa ang relasyon ng dalawang bansa. Inaprubahan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang pagdedeploy ng militar at pulis para sa gagawing plebisito bukas sa Caloocan City. Batay sa Memorandum Order No. 31 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sumang-ayon ang Pangulo sa hiling ng COMELEC na i-deputize ang mga sundalo at pulis sa naturang plebisito na naglalayong ratipikahan ang dibisyon ng Barangay Bagong Silang sa 6 na magkakahiwalay na barangay. Pinangunahan din ng Presidente ang pulong kasama ang Private Sector Advisory Council Infrastructure Sector Group. Dito natalakay ang mga hakbang ng pamahalaan para maisaayos ang water distribution sa Metro Manila upang walang masayang na tubig at masolusyonan ang pagbaha. Muli namang iginiit ng Pangulo na patuloy ang hakbang ng pamahalaan para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga infrastruktura na makapagpapababa ng singil sa kuryente, tuloy-tuloy na supply ng tubig at mabilis na pagtugon sa baha. O ayan, sa mga haters natin ha, hindi po natulog si PBM. Hindi po yan nagparty-party lang at hindi po yan naglalamyerda ayon po kay Roque Makabayan. Marami pong tinatrabaho yan si PBM at lagi po yang nagtatrabaho. Kasi kilala po namin si PBM na siya po'y napakasipag Makabayan, napaka-humble at napakabait ng tao na yan. So tayo po'y napakaswerte na siya po ngayon ang ating Presidente Makabayan. Kasi kung makikita po natin po sa report ng ating gobyerno, gumaganda ngayon ating ekonomiya.
pansinin lang po ang ating dollar. Di ba patuloy po na bumaba mga kabayan? So yan po yung signal, yan po yung ebidensya na talagang epektibo ang mga ginagawa pong hakbang ni PBM at kasama niya yung Marcos admin mga kabayan. Magaling naman talaga yung mga sekretary po ni PBM. Pero pilit kasi yung sinisiraan po ng kabilang kampo mga kabayan kasi sila po ay insecure. At dahil po yan, sa kanilang personal interest na gusto nilang maupo itong ang kanilang poon na isang tanga makabayan. Yan po kasi ang gusto lang mangyari. Kaya lagi silang nanawagan dito na BBM resign daw. BBM resign na kahit po nagtrabaho po yung tao na matino makabayan, BBM resign kasi gusto lang iupo po yung si Sara makabayan. So mamaya, babalikan natin po itong si Sara. So at least no, sa mga anti-Marcos na nandito, sa mga haters na nandito, at least alam nyo rin po ang ginagawa ng ating gobyerno. Huwag kayong masyadong mapaniwala doon sa kabilang kampo. Kasi pilit na riyang tinatago at ayaw na lang yang ibalita at hindi na kaya yan ibalita. Bakit? Kasi nga sila po ay allergy dyan. Gusto kasi nila ipamukha po sa ibang mga nauto nila na walang ginagawa po ating gobyerno, mga kabayan. Okay? So anyways, ngayon start tayo dito po kay Hitad. Bakit si Hitad si Ivan? Before tayo pupunta doon sa QOGC, hanggang pupunta tayo doon sa bagong findings po ng ating kapulisan na kung saan napasok ho nila yung iba pong mga undergrounds mga kabayan. Ang lalaki pala ng mga tunnels doon. Meron po kahapon na video mga kabayan. But before that, dito muna tayo po kay Hitad hanggang pupunta tayo doon kay Banat ba mga kabayan. Si Hitad, meron kasi siyang finorward. Meron siyang nirepost po na isang balita. Actually, ang balita na ito galing po doon sa SM na makabayan. Pero siya po ang nagrepost para po ito makita ng iba pong mga followers niya. Ang sabi niya kasi makabayan, mga abos-abos. So nung binasa ko po ang balita na kanyang nirepost galing po sa SMNI, alam naman natin yung SM na makabayan, mainstream media na fake news. Sabi pa nga nila, hindi daw fake news eh. Hindi pa fake news sa mga makabayan. So sabi nito, tingnan, tambak ng basura na mula sa pinagkainan ng mga pulis na nasa loob ng compound nagdudulot ng masangsang na amoy at nilalangaw na. Sabi pa dito, kung matatandaan ay isa sa polisiya ng QOGC ang zero waste kung kaya't kapansin-pansin na lubhang napakalinis ng compound noong wala pa ang kapulisan sa lugar na makabayan. So ngayon, ipinakita nila yung picture ng sako-sako makabayan at saka nilagay rin po sa plastic bag, garbage bag, yung yung mga sagbot ang tawag sa mga basura nga pala, mga basura po ng ating kapulisan makabayan. Ngayon, bakit naman mahiya po ang kapulisan natin? Tingnan nyo nga, nilagay nga sa basura makabayan, inilagay nga sa garbage plastic, diba? Tas doon po sa baba ng comment section po doon sa repost po ni Hita Makabayan, bakit daw hindi nahiya ang kapulisan natin? Saang part dyan mahiya ang kapulisan natin? Diba? Hindi nagkalat, kundi nilinisan nila makabayan, inilagay po sa garbage plastic. At dyan po sa isang plastic bag makabayan, di ba? At least nakita natin, kapulisan natin, na nag-observe pa rin po sila sa polisiya po ng QOGC na dapat maglilinis. Ang ipinapakita nila, dapat daw na para po mapahiya ang ating kapulisan makabayan. Pero para sa akin, hindi po napahiya ang kapulisan dyan. Pero itong balita na ito makabayan, bakit hindi na ito ipinapakita? Yung kapulisan natin na kusa pong naglilinis po sa QOGC, sa kanilang kapaligiran makabayan. Sa kapaligiran po ng QOGC, naglilinis po itong kapulisan natin. Pero pinakita ba nila sa balita? Kahit one time makabayan? Di ba wala? Ayaw kasi nila na ganyan. Gusto kasi nila yung mga hindi maganda tingnan, yung merong harassment na nangyayari, merong ibang daw mga kagamitan na ipinasok na hindi daw dumaan sa scanner makabayan. Yung kasi ang gusto nang ipapakita lagi sa kanilang platform, sa kanilang YouTube, sa kanilang pagbabalita, pati po sa kanilang mga vlogger makabayan. Pero kapag ganyan na, ayaw nila. Take note, ang kapulisan natin may utak na po yan. Naglinis sila mga kabayan, naglilinis po sila. At least nakita ko to doon sa isang kaibigan natin po na pulis. Sila pala naglinis mga kabayan, di ba? Taliwas po to sa sinasabi po ng QOGC na wala dang modo mga kabayan. Sila ang walang modo, ang QOGC, ang Kingdom of Judas Cult.
Mga gunggong naman kasi, mga fake news mga kababayan. So dapat nga itong si Hita, dapat kurto ng gunggong nito eh. Gusto niyang ipahiya pong kapulisan natin. Sila ang mapapahiya dito mga kababayan. May ebidensya tayo na ang kapulisan natin naglilinis po doon sa loob po ng QOJC. So good job. Good job po sa ating kapulisan. Hayaan niyo na mga gunggong na yan, mga fake news peddlers yan eh. Speaking of fake news peddlers, ipakita ko muna sa inyo mga kababayan. Ito pong sinabi po ng kung malalaw natin, 'di ba meron pong inilabas po na press con yung PRO11 na na yung kanilang spokesperson mga kababayan na babae na kung saan tungkol doon sa sinagot niya na napakalat po ng fake news ang taga SMNI na pinutulan doon sila ng kuryente at saka ng tubig mga kababayan. 'Di ba sinagot ho 'yan? So doon po sa banda ng kanyang statement, sinabi kasi doon na wag daw dapat daw maniwala sa mga legitimate daw na mga mainstream media. Wag daw sa mga vlogger mga kababayan. Wag daw sa vlogger. At para maintindihan natin, let's watch this. Isa na namang kasinungalingan ang pinapalabas na KOJC na papasabugin namin ang kanilang compound. Kagaya ng kasinungalingan na sinasabi nila na pinutulan lang sila ng tubig, pinutulan ng kuryente, bakit kagabi ang ganda-ganda ng ilaw ng KOJC compound? Kaya po sa madlang people, huwag po kayo agad maniniwala sa kanilang mga sinasabi. Makinig po kayo dun sa mga legitimate po na media, hindi sa mga vloggers po. Okay. Meron bang isang pro-admin na vlogger or macro supporter mga kababayan na nag-react dito sa kanyang sinabi? Di ba wala? Ngayon, alam ho natin kung sino po ang kanilang pinapatungkulan ng mga kababayan. Ang pinapatungkulan kasi dito, yung vlogger po ng SMNI, Banateros, yung si Pambansang Tagiptip, sila si Bismar, sila si Bisdak, ang mga membro po ng Banateros, sila kasi ito yung mga fake news peddlers mga kababayan, sila si Saso, si Joy, marami, sila po lahat mga kababayan. Mga fake news kasi yan. Kasi sinabi po ng KOJC na sila po ay pinutulan po ng kuryente at saka ng tubig. Fake news ho yun. Kaya nga sinabi ng taga PRO11 na spokesperson yung babae na yon na huwag kagad maniwala po doon sa ipinapakala ng iba at dapat maniwala lang sa legitimate po na mga mainstream media at huwag daw sa mga vlogger. Ngayon, merong nagreklamo mga kababayan. Meron pong nag-react. Sino si Ivan? Si Pambansang Tagiptip. Nag-react agad mga kababayan. Nag-react agad kasi nga alam nila sila po dito yung pinaparinggan yan. At hindi po ang mga pro-admin ng mga vlogger. Kasi ang mga pro-admin ng mga vlogger talagang matituno ho yan. At nababasa lang ho yan sa mga balita po ng mainstream media mga kababayan. Pati po sa mga balita on the ground. Kung saan tayo makikita po ng mga vlog ng ating mga kasamahan po o mga kaibigan na doon po mismo sa pinangyarihan. Doon tayo nagre-react. Pero sa mga balita po ng mga legit, sa mainstream media kumukuha lagi si Ivan or ating pong mga kasamahan po ng mga pro-admin vlogger. Kaya alam ho namin, hindi kami ang pinapatungkulan ng mga kababayan. Yung kabilang kampo, yung grupo ni Pambansang Tagiptip. Sabi ng mga kababayan, isinisiraan doon sila ng mainstream media na sabi ito sa kanyang title, mga vloggers, tinawag na fake news ng mainstream media. Yan po ay fake news. Hindi po ang mainstream media ang nagsabi na sila po ay fake news mga kababayan, kundi mismo ang kapulisan. Mismo po ang spokesperson po ng PNP ang nagsabi na sila po ay fake news. Kung ano ang kanilang narinig po doon sa spokesperson, yun rin po ang sinabi po ng mainstream media. Pero directly informations galing po sa mainstream media, hindi po, kundi galing yun sa kapulisan. Pero bakit siya nasaktan mga kababayan? So ibig sabihin niyan, totoo ang sinabi ng taga-pulis. At alam rin po natin na sila po yung nagsisinungaling mga kababayan. Nag-react agad sa Pambansang Tagiptip. Katulad, di ba, bumaliktad to eh. Nung una, talagang puring-puri pa niya si PBB mga kababayan. Katulad po ni Vincent Tabigi. Di ba? Ganyan kasi yung mga walang paninindigan mga kababayan, ng mga dugo. Yung dugo ng mga walang paninindigan, si Vincent Tabigi, siguro may offer, meron pong invitation galing po sa kabilang kampo. Ayun, nandun po sa kabila mga kababayan. Katulad po dito, kay Pambansang Tagiptip. Meron kasi nagtanong sa akin, sabi niya, Sir Ivan, sino ba si Pambansang Tagiptip? Yan po si Pambansang Tagiptip. Kasi kapag kukunin niya ang kanyang sunglass mga kababayan, napansin ko kasi, every time po siya mag-vlog mga kababayan, merong sunglass, kapag magsuot siya ng eyeglass, yung mga darken na mga eyeglass mga kababayan, kaya naman pala, meron siyang Tagiptip mga kababayan. Siguro, pinagsasampal to sa kanyang asawa eh.
Pasaway naman kasi. Siya po si Pambansang Tagipte. Diba? So dapat tagala sila na tatawagin po ng mga fake news vloggers. Pero iginit niya makaabayan kung ano daw ang kanyang nakita on live, yun daw kanyang binabalita. Sinakya naman nila kasi yung sinabi po mismo ng kanilang executive secretary, yung pong si Eleanor Cardona. Cardona ba siya makaabayan? Cardona or Cardona ba yun? Sinunod kasi ang kanyang sinabi. So dahil po yung gonggong na yun, fake news makaabayan, so naging fake news po ang kanilang mga vlogger. O talagang noon naman talaga, fake news sila. Okay, so forward tayo dito kay Banat Bay makaabayan. Si Banat Bay, meron siyang inilabas sa statement kahapon. Sabi niya kasi makaabayan, kasi ang kanyang tinitira dito, ang kanyang kapulisan natin, si Torre. Kasi nga, nakita ko tong interview na to doon sa SME na makaabayan. Ang unang pinag-usapan doon sila si Abalos, hanggang umabot sa kay PBBM, hanggang umabot doon kay Torre. And then, ito na po ang kanyang conclusion, sinabi niya makaabayan. Sabi niya, hindi nyo kami kalaban, kami ay kakampi nyo. Kami, mga dating bumanat sa kanila. Yes, alam ho namin yan. Banat Bay, alam ho namin yan. Talagang tinitira pa niya itong si Kibuloy makaabayan. Talagang yung tira niya, talagang below the belt na mga tira. Di ba, ipinakita ko dito sa inyo ang kanyang vlog makaabayan na tinira niya. Talagang tudong-tudo, baliktad ng baliktad itong si Kibuloy. Dapat daw lalabas makaabayan at dapat daw harapin ang kanyang kaso, bla bla bla, marami siyang sinabi. Pero anong nangyari? Nung inibitahan na sila doon sa SM Manay, nag-iba po ang ihip ng hangin makaabayan. Bakit? Malaki naman kasi. Malaki naman kasi ang bayaran doon makaabayan. Kaya nag-iba bigla ang kanyang pananaw kay Kibuloy. Kinain niya ang kanyang mga sinabi noon makaabayan. Bayaran naman kasi itong si Baydbay. Sabi niya, kami nga dating bumanat sa kanila, tinatanggap nila kami. Kaya kayo, tinatanggap din nila kayo. Sigurado yan. Nag-meet lang kayo in a wrong time, in a wrong place. Yang mga taga QOGC, mabuting tao yan. Yes, I agree. Para sa akin makakabay, no? Mababait naman talaga yung membro po ng QOGC. Ang iba, hindi lahat. Kasi ako po naniniwala. Alam ko po, hindi kayo agree sa aking sasabihin, pero para sa akin makakabay, no? Yung iba kasi mga membro ng QOGC, mababait naman yan. Yung mga pangkaraniwan lang, yung pangkaraniwan po ng mga membro, mababait talaga yan. At ako po naniniwala na wala silang alam tungkol kay Kibuloy makaabayan. At hindi rin po nila alam kung nasaan si Kibuloy. Bakit mo nasabi na si Ivan? Kasi ako po naniniwala, ang nakakalam lang talaga dito sa lakad po ni Kibuloy, yung mga malapit lang po sa kanya makaabayan. Pero yung mga karaniwang tao lang, yung bumabanat doon sa kapulisan natin, yung nakipagharutan doon sa kapulisan natin, yung nakipaghabulan ng kapulisan natin na sila po'y binibidyo kasi sila po'y takot makaabayan, baka maplantingan po ng ebidensya na kung saan sa tingin nila na makapagpahamak pala sa kanilang mga ginagawang doon sa loob makaabayan. Basta ganun yun. Okay? So ako po naniniwala na walang alam po ang karaniwang tao, kundi ang nakakala po kung nasaan itong si Kibuloy, yang si Executive Secretary, yan pong si Eleanor. Sure na sure yan, 1,000%, kasi right hand ho yan ni Kibuloy makaabayan. Si Eleanor Cardona, may alam ho yan. Ito pong mga bodyguard po ni Kibuloy makaabayan, alam rin po yan. Kasi ayon po kay Arlen Stone, dapat daw hahanapin yung mga pinagkakatiwalaan ni Kibuloy na mga bodyguard makaabayan. Kasi kung nasaan yung bodyguard niya, binabantayan daw yung mismong bunker. Kaya yun po sila hinahanap makaabayan. Kasi nung hinalugog yan ng kapulisan natin at saka hinanap po yung binabanggit po na mga pangalan po ni Arlen Stone na bodyguard po ni Kibuloy, hindi kasi nakikita. Kaya doon po yun, nakasama po yun ni Kibuloy makaabayan. Kung saan si Kibuloy, nandoon rin yun. At saka ilan lang po mga tao dyan, yung mga medyo may posisyon, yung mga mataas po dyan ang kanilang mga posisyon makaabayan, yun po ang may alam kung nasaan si Kibuloy. Baka nga, itong si Jason sa makaabayan, baka nga itong si Celes, itong si Badoy, itong kailang mga SMNI na mga host, walang alam niya makaabayan. Kaya ganoon na lang sila, ipinaglalaban ito si Kibuloy at iginigiit nila na wala dyan si Kibuloy kasi wala silang alam makaabayan. Ulitin ko po natin, malamang sa malamang, 1,000% ang may nakakalam dyan kung nasaan ito si Kibuloy, itong si Digong, itong si Sara, itong si Bongo, itong si Bato, ito rin pong si Pulong at saka itong si Basti makaabayan. Malapit sila kay Kibuloy. At itong si Digong, siya po ay isang property administrator.
dyan po sa KOJC. So siya po ay may alam to mga kababayan. Make sense ba sinabi sa Ivan? Kaya nga ganun lang po ipinaglalaban na sa Kibuloy mga kababayan kasi sila po ay nauto dito at sila po ay naging membro ng kulto ni Kibuloy. So itong si Banat Bay, sino ba siya? Paano pagsasabihan tayo ng ganyan mga kababayan? Napansin ko lang sa kanyang mga sinabi lahat kasi nga sabi niya dito, sabi niya dito mga kababayan, mayroong yung mga taga KOJC, mabuting tao 'yan. Kung talagang lalaban lang nila kayo, mayroong legal basis ang mga taga KOJC pero hindi nila ginagawa dahil mahal nila kayo. Yung mga amo nyo, hindi kayo mahal, ginagago lang kayo. Ginagamit lang kayo para makuha nila yung reward nila. Feeling ko, itong si Banat Bay, parang binubugaw na dito yung KOJC mga kababayan. Correct if I'm wrong, mga haters. Binubugaw ngayon ni Banat Bay ang KOJC. Or binubugaw niya ngayon yung Palmolive Girls. Sakto ba yan, Palmolive Girls? Ang KOJC nga pala. Diba? Kilala natin si Banat Bay. Siya po ay bayaran. At siya po ay nabubugaw sa Mocha Girls kasi siya po ay manager mga kababayan. Ngayon, ang kanyang naisip, binubugaw na naman niya yung KOJC members. Gusto niya pa tayong mauto mga kababayan. Utuin pa tayo, di ba? Loko-loko to Ngayon, ipakita ko sa inyo ito pong isang video mga kababayan na talagang nakakatawa kasi alam nila kung saan po ngayon itong si Kibuloy. For more details, let's watch this. Saan kaya makikita o mahanap si Kibuloy? Mahahanap siya sa mga ilalim ng kapa ni Duterte. Sakto ba? Nandun sa kapa ni Duterte mga kababayan. Malamang sa malamang. 99.1% mga kababayan, nandun po kay Kibuloy, nandun po kay Digong Duterte. Okay, so ipakita ko muna sa inyo. Ito pong update the other day mga kababayan sa ito pong bago nilang findings doon po sa bago lang nakita po na underground mga kababayan. Ang lalaki pala ng mga tunnels doon. For more details, let's watch this. Implementing the service of warrants of arrest against 5 individuals including Pastor Kibuloy. So kanina ay nag-ocular uli yung regional director ng Pro-11. Kausap ko po siya kanina at tinanong ko how far na po ba yung nasa-search natin. And according to him, more or less nasa around close to 40 to 50% pa lamang yung nai-inspect sa kabuuan. Remember, this is a more than 30 hectares. May mga buildings pa po silang hindi nai-inspect. Although yung kanilang particular focus right now ay meron po, particularly in areas na meron po tayong nade-detect na human life underground. May mga equipment and devices pa rin po tayong ginagamit at some of you might be wondering bakit napakatagal just to give you an idea doon sa kung bakit natatagalan particularly in locating this underground facility. We are looking at an underground facility na made out of thick stones, thick metals at napakatigas po ng mga yan. So itong underground facility was built and made to withstand any man-made calamity or even natural made disaster. So ganun po yung hinaharap po natin na difficulty why it's really taking time to really penetrate this underground facility and to locate yung mga possible ingress and egress dito po sa mga underground facility. But we have a specific areas, but I hope you understand, hindi po natin maibigay yung specific so as not to telegraph po at alam naman natin. And although some of them are being released sa social media, sa isang network, but kasi para maintindihan nyo po, kasama po natin kasi sila sa pag-i-inspect as part of procedure para makita po nila. And on the part of the PNP, we don't want to prolong this more than what is necessary. Gusto na naming matapos to and pagbigyan niyo po uli akong umapila kina Pastor Kibuloy at 4 pa. Let us spare your members. Alam ko, pagod na rin po yung iba dyan, gutom na rin, puyat. Same thing, ang PNP po, ang ating kapulisan, bagamat nagre-relievo yan every 2 days, pagod na rin po yan.
meron po tayo na proper venue to ventilate our claims, to even submit our defenses, at yan naman po ay respeto po ng inyong PNP. Ma'am, uling tanong lang po galing sa akin. Reaction na po ng PNP kasi sinabi po ng legal counsel ng KOJC that your warrant of arrest is directed as against a particular person and not in the pursuit of our case or her case. Ano ba yung reaction natin? Tama po yun, yung sinabi niya, I agree po na itong warrant of arrest is directed to a particular persons, 5 po yan, at meron po tayong information na natatanggap na yung heartbeat na sinusundan po natin belongs doon sa mga taong hinahanap po natin. Okay, may gano'n? I mean, can you detect my heartbeat compared to his? What I mean to say, man, definitely ma'am, hindi ko naman madidetect na yung tumitibok na yun ay isang particular na tao. But the fact na we are detecting heartbeat sa isang underground facility na nandoon mismo sa loob ng compound, na alam naman natin kung sinong may-ari niyan at sino ang may control niyan prior to his evasion. Alam po natin yan. But kung sasabihin niyo ako categorically na sigurado ba kami na kay Pastor Kibuloy pa yon at dun sa 4, I'm sure naman hindi naman po tayong magician para sabihin po natin. But definitely, meron po tayong na-detect po doon na heartbeat, not 1, not 2, but as to the number po ay definitely mo, there are movements underground at yun po yung ating ngayong tinitignan po. Hindi ka naman tayo. Yes po, hindi po tayo. Yan po yung objective natin, ma'am. Hindi po tayo aalis doon until such time we are satisfied na nasilip na po natin at na-inspect lahat po ng sulok nitong napakalawak po na compound na ating hinahanap po. Yung movement ng heartbeat, first na na-detect siya, sa certain area siya, tapos ngayon na monitor yung umagalaw siya, parang may tendency na tumakas, parang gano'n. Yun yung ayaw po natin na mangyari, na matakasan pa po tayo, kaya limitado po muna yung binibigay nating information, but in the spirit of transparency po, we owe it to the public na magbigay po ng mga update po. May mga galaw po yan, at dun sa mga possible na escape route, at may nagbabantay na rin po tayo, including po yung hangar na tinitingnan din po natin na possible po na konektado po yan doon po sa underground facility. Ang very heartbeat, sama-sama sila. Bigay nyo na po sa amin yun, sir. Kung ito bang mga heartbeats na ito ay magkakasama, ang importante po ay tumitibok po yung puso nila. Di ba, Attorney Pahar, 10 days na ang validity ng i-correct lang po natin yun, ma'am. Yung sinasabi ni ma'am na 10 days lang yung validity ng warrant of arrest po. Pagka ang korte po ay nag-issue po ng warrant of arrest, ay meron po yan na dalawa po kasi yan, yung warrant of arrest at saka po yung search warrant. Ang search warrant po yan, ang validity po yan 10 days. Pag nag-lapse po yung 10 days at whether na i-serve na implement yun po yan o hindi, kailangan po nating mag-submit ng compliance sa korte para po sabihin kung anong nangyari, kung bakit hindi yan na-serve or na-serve ban, ano yung resulta. Pagdating naman po sa warrant of arrest, same thing din po, pag-lapse po ng particular period po yan, ay sasubmit din po tayo ng compliance at i-inform po ng korte kung ito po ay na-arresto nyo yung particular na tao, ito na po yung tao at binabalik po natin sa jurisdiction ng korte. Kung hindi naman po, ay yun din po yung sasabihin natin sa korte na hindi natin na-serve within the prescribed period. Ang mangyayari po niyan ay maglalabas po ng alias warrant po ang korte. At yung alias warrant po na yon ay indefinite po yon. Matatapos lang po yung effectivity po nitong alias warrant kung ito po ay ma-serve na or malilift na po ng nasabing korte. So after 10 days, alias warrant po, opo. In fact, alias warrant na po yung hawak po natin. Dalawa dyan po sa kaso po ng Davao po at sa kaso po ng RTC Pasig po. Attorney, ba kayo just take comment lang kasi may mga naglalabasan sa social media. May mga pinagsundo kayo ng police uniform who are not actually policemen. Alam mo, ma'am, sa simula pa lamang po nitong ating police operation, katakot-takot na po na misinformation at fake news po. Kasama na po dyan yung may mga namatay, tinirgas sila, and this is the latest po, including yung pinatayan sila ng ilaw, ng tubig, and yet, araw-araw po nakikita po natin kung ano yung pinapalabas sa napakalaking lead wall po nila, which is a clear proof po na hindi po talaga pinatay at pinutulan yung ilaw. So, again, kung meron man po silang nakikita
na mga pulis po na naka-athletic uniform ay yun lamang po ay mga pulis na ginagamit po natin para makatulong din po sa mga needs po ng mga pulis natin sa nagbubuhat po, nagdadala po ng mga gamit, ng mga pagkain and other logistical requirements po na ginagamit po natin. Opo. So are they real police? Yes po. Magduda sila kasi sa itsura, may balbas, Tapos, by the looks, sorry, Attorney Par, pero by the looks, well, tinanong ko din po yan. Tinanong ko din po yan sa regional director and according to him, these are police officers providing service sa ating ibang mga police po. Maaring hindi na po nakapag-ahit sa pang-ilang araw na po to kaya mahaba na yung balbas at tumanda na rin po dahil sa sobrang pagod at walang tulog po. So I'm taking the word of the regional director po in answering your question po. Okay, so kung magtatanong kayo makakabayan, ano yung lugar na yon, yung sa my left side, yung merong engineer makakabayan? Yes, yun pala yung electrical yata siya, electrical engineer if I'm not mistaken. So itunuro niya makakabayan yung area na yon kung saan makikita dun yung tunnel. Electrical engineer po sa ilalim po ng dome makakabayan, yung King Dome. So yun po, nagkaroon sila doon ng inspection kasama yung kapulisan natin at mga vlogger rin po ng SMNI kasi nga sila po kuyog baboy makakabayan. Kung saan po yung kapulisan natin, nandun rin po sila. So may mga nakita doon na mga tunnels na kahina-hinala makakabayan. Kaya lagi lang dala-dala po yung device po na heartbeat radar para makita nila kung sa area na yon kasi ongoing po yung investigation makakabayan eh. Meron kasing lugar na pinuntahan yung kapulisan natin na hindi po nakita ng mga vlogger. Ito po ay kanilang pagdududa, baka yun po ang bunker makakabayan na nasa ilalim po ng King Dome. So ang laki pala ng mga tunnels makakabayan. Ang laki talaga eh. Yung hindi mo maganon, grabe no, marami kasing natatanong, paano ito? Saan ba kinuha ni Kibuloy yung ganun kalaki po na budget makakabayan para mabuo niya itong Kingdom? Kasi hindi basta-basta po yung Kingdom makakabayan. Sa ilalim po ng Kingdom, maganda talagang structure eh. Parang hindi basta-basta talaga. So maraming tatanong saan galing po yung budget na yan ni Kibuloy. Diba? Grabe ang yaman ni Kibuloy eh. Ang yaman siguro ng mga Duterte makakabayan. Yaman siguro ng mga Duterte yan, di ba? So, yun po ang bago nilang findings. Meron po kasi nga, ang kanilang team makakabayan, hati-hati kasi sila. So, yung area nito, yung sa may KOGC na Cathedral, doon rin po sa area po kay Kibuloy sa kanyang kwarto. Yung sa left side, doon po sa may Kingdom makakabayan. So, ngayon ko lang nalaman makakabayan, ito palang ginamit nila. Ang tawag dito, yung kanilang ginat po na heartbeat na device, yun pala ay galing sa NASA makakabayan. So ang prototype niya makakabayan galing pala sa NASA. So yung NASA, kapag meron sila mga emergency nangyayari, kapag meron sa feeling nila na meron po mga tao sa ilalim makakabayan, yan po ang ginagamit nila, yung finders. Finders pala ang totoong pangalan yan. Siyempre, nasanay kasi tayo at saka nung inirelease po niyan sa in public at saka meron pong gamit niyan yung mga military, kapulisan natin. So ang tawag na heartbeat finders pala makakabayan. Heartbeat Finders Device. So para at least alam mo natin po ang totoong pangalan yan, okay? So before tayo magpatuloy makakabayan, isatamar natin. Nandyan po si Rosalie Martinez from Taguig City. Hi to Daldet Pasamonte, Leonardo Manansala, nandyan po si Pablo Guevara. Hi to Ashin Luis Tariosa, nandiyan po si Danilo Kalilong, Nico Monsayak. Hi to Jose Abuan. Nandiyan po si Marlene Cara Digma, Rose B, William Steven Berdogo. I-shoutout po natin si Jimezo LV, Junits Jax, Alicia Leak, Apple Nash, Nonskip Pasamonte, Mary Red. Nandiyan po si Gorgunya Angala. Mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog po ni Mike Abi. Dito sa kanyang vlog, si Kibuloy talagang sinabun makakabayan. Sinabuna, binanlawan pa. For more details, let's watch this. Agmamatigas or katigasan ng ulo ni Apollo Kibuloy sa hindi pagsuko sa batas sa kabila ng maraming warrant of arrest na hawak ng ating PNP, especially mula sa korte sa kasong sexual abuse at saka po qualified human trafficking. Okay? Ang sinasabi ngayon po ng kapulisan at ng gobyerno, hindi sila titigil. Ipakikita nila ang lakas ng batas at pagpapatupad nito para siya ay hanapin. In other words, kahit na tumagal pa ito,
hindi susuko ang gobyerno at kapulisan. Ngayon pong pang-araw po kasing ito, pang 1 week na, 7 days na. Ito, pakinggan niyo po itong interview ng mga media, especially ng UNTV. Dito ho kay Colonel Jean Fajardo, ang opisyal na tagapagsalita ng PNP. Yan po sa headquarters na regular nagbibigay ng briefing tungkol sa mga galaw ng ating kapulisan sa Davao Region. This is our 7th day of implementing the service of warrants of arrest against 5 individuals, including Pastor Kibuloy. So kanina ay nag-ocular uli yung regional director ng Pro 11. Kausap ko po siya kanina at tinanong ko how far na po ba yung nasi-search natin. And according to him, more or less nasa around close to 40 to 50% pa lamang. 50% po lang? I-inspect sa kabuuan. Nangangalahati pa lamang ang mga pulis sa ginagawang pagsuyod sa underground ng Kingdom of Jesus Christ Compound, kaugnay sa paghahanap kay Apollo Kibuloy. Ito ay sa kabila ng 7 araw ng pamamalagi sa loob ng KOJC Compound at pagsasagawa ng operasyon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, pahirapan pa rin ang sitwasyon dahil sa lawak at structure ng lugar. We are looking at an underground facility na made out of thick stones, thick metals, at napakatigas po niyang mga yan. So itong underground facility was built and made to withstand any man-made calamity or even natural-made disaster. So ganun po yung hinaharap po natin na difficulty why it's really taking time to really penetrate this underground facility and to locate yung mga possible ingress and egress dito po sa mga underground facility. Gayunman, nananatili aniya ang paniniwala ng PNP na nasa lugar lamang si Kibuloy at ang mga co-accused nito. Kaya naman, tuloy lamang ang operasyon ng mga pulis. I agree po na itong warrant of arrest is directed to a particular persons, 5 po yan. At meron po tayong information na natatanggap na yung heartbeat na sinusundan po natin belongs doon sa mga taong hinahanap po natin. Ibigay niyo na po sa amin yun, sir. Kung ito bang mga heartbeats na ito ay magkakasama, ang importante po ay tumitibok po yung puso nila. Samantala sa mga nagtitinda naman, kung mga pulis nga ba ang nakuna ng litrato na nakasuot ng athletic uniform ng PNP na kumalat sa social media. Ito ay naging tugon ng pambansang pulisya. Well, tinanong ko din po yan sa regional director and according to him, these are police officers providing service sa ating ibang mga pulis po. Maaaring hindi na po nakapag-ahit sa pang-ilang araw na po to kaya mahaba na yung balbas at tumanda na rin po dahil sa sobrang pagod at walang tulog po. Yeah. So I'm taking the word of the regional director po in answering your question po. Ang mga ito umano ang tumutulong sa ibang pulis para magbuhat at magdala ng mga gamit, pagkain at iba pang logistical requirements. Sa huli, sinabi ng PNP na nais na rin nilang matapos ang ginagawang operasyon sa loob ng KOJC compound sa lalong madaling panahon. So ayan ang report. Thank you sa kaibigan ko kami ito, si Lea Ilagan. Nakasama ko ito doon sa RMN ng araw, kung di ako nagkakamali. Anyway, sa UNTV. Salamat po. So ayan sinasagot po ni Colonel Jean Fajardo, spokesperson ng PNP. Isang abogado po yan, spokesman. So yung mga pulis, sinagot na rin kung bakit may parang may tsurang matanda na o batang pulis. Pagod at puyat daw yun. Pero pulis talaga yun, mga naka-uniforme. So lahat na lang pinagdududahan ng kampo ni Kibuloy ang galaw. Pero hindi na po makontrol ni Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ yung mga pulis. Ang pulis na ho ang talagang nasusunod kung anong gagawin kasi base sa warrant of arrest, kailangan hanapin nila. At yung kanilang mga equipment, radar, kung ano man ginagamit nilang facilities, buhay na buhay pa. Nagbiro nga siya may tibok pa rin ang puso ng mga hinahanap nila. Na heartbeat nga po, namomonitor nila. So, malamang yan nga po ang dahilan kung bakit sunod-sunod na yung demand nila na kailangan sila proteksyonan daw na huwag ipadala sa Amerika. Parang gusto na siguro sumuko talaga dahil hirap na sila. Napakahirap nung matagal ka nang hinahanap. Tapos yung mga pera at kanilang mga property, hindi na pwedeng galawin dahil hinulog na po may order na po ang Court of Appeals. So, yung resources nila hindi na gumagalaw. Yung involved ng pera, incoming, outgoing ng mga transaction, kung ano man yan, wala na pong galawan yan.
At tapos kung ikaw ay nagtatago sa ilalim ng lupa, hanggang kailan ba ang supply dyan? At paano masusupply niya ng pagkain kung may mga pulis dun sa ilalim at ibabaw ng buong compound? Kasi nga, binabantayan. Pero nakakalungkot, nasa 40 to 50% pa lang daw ang nakikita. Naiikot doon sa 30 hectares. Ang lawak talaga kasi. 1 week na, mga 50% pa lang. So matagal pa ito. Sir, dahil naka 50% na, kung talagang si Kibuloy nandyan sa loob, ay talagang apektado na. Malamang sumuko na nga. Dapat sumuko na. I-advise na kasi ng mga abogado na sumuko. Alam naman ng mga abogado yan kung nasasan eh. At meron ba namang abogado na yung kliyente nila hindi niya alam kung nasasan? Alam ng mga abogado kung anong kalagayan ng kanilang kliyente. Pag sinasabi lang hindi na alam yun, siyempre parte lang yun ng kanilang trabaho. Kasi ang abogado, ang loyalty ng abogado sa kanilang kliyente, wala sa taong bayan. Maniwala kayo, lahat ng abogado, ang loyalty niya at ang relasyon na malalim ay sa kanyang kliyente. Magsisinungaling at magsisinungaling yan hanggat kinakailangan para sa proteksyon ng kanyang kliyente. Yan ang trabaho ng abogado eh. Hindi katulad ng mamamahayag na katulad ko at ng marami pang mamahayag katulad ni Noli De Castro na inaaway nila ngayon. Alam ko dahil ako nasa media rin, ang loyalty at ang market, ang pinaglilingkuran ng isang broadcaster o mamamahayag, taong bayan. Nandyan ang loyalty ng mamamahayag sa taong bayan. Ang loyalty ng abogado ay sa kanya lang kliyente. Kaya yung Noli De Castro, Torreon issue na sila nagdebate sa interview, ay dahil nga magkaiba yung loyalty. Tama yung kay Noli De Castro dahil yung kanyang loyalty ay nasa taong bayan, ibigay ang tamang impormasyon. Ang loyalty naman ni Torreon ay doon sa kanyang kliyente na si Kibuloy sa kahit anong gawin, kanyang ipagtatanggol yan. Kahit magsinungaling, ipagtatanggol yan. Kasi ng loyalty ng abogado. Kaya hindi sasabihin ninyo, ba't hindi kasuhan? So bahala ng mga otoridad doon. Sasabihin ng, ba't mo kakasuhan? Ay kliyente ko yun, trabaho ko yun, mga ganun. Anyway, so dito sa nangyayaring ito dahil nga hindi uatras ang gobyerno, hindi susuko ang PNP, nasimula na nila yan, lalo na nga po yung clarification report na nilabas ng Korte ng Davao na hindi nila pinagbabawalan ng PNP na ipatupad yung warrant of arrest. Yan ay kasunod nung unang desisyon na pinapaalis daw ang pulis. Akala nung kampo ni Kibuloy, lahat ng pulis pwede nang umuwi. Hindi. Ang sinasabi ng Korte, bawal lang ang barkada. Pero yung warrant of arrest at paghahanap kay Kibuloy, hindi ipinagbabawal ng Korte. Kaya tuloy-tuloy po yan. Good luck sa ating lahat. Alam niyo, habang pinag-uusapan ito, nakakalungkot din kasi ito, malaking kasiraan ito sa kampo ni Kibuloy kasi parang wala silang respeto sa batas. Ganun lumalabas. Nasisira din ng Estado dahil nakikita ng buong mundo at ng lahat ng nakatutok dito na parang mahina yung ating mga otoridad dahil tumatagal na ng 1 linggo wala pang nahuhuli. O hindi pa ganito. Pero hindi naman natin sila pwedeng biglain. Kahit mo yung sabi ni Colonel Pajardo, ang tigas ng mga pader, kasi tigas ng ulo, halos nung nagtatago. Adobe, ang mga konkretong pader yung kanilang hinahanap kung saan nagtatago dun. Pero buhay pa rin, tumitibok pa rin po ang puso dahil dun sa nadidetect ng radar na namumonitor pa nila. Okay, puso ng tao, hindi puso ng kung ano. Ayan po ang pinag-uusapan. Okay, so maiba naman po tayo makabayan. Pag-uusapan natin itong si Sal Panelo. Kasi si Sal Panelo, mayroon siyang sinabi, gusto niyang, hinikayat niya kasi makabayan itong si Digong na tatakbo daw bilang mayor. And after that, kapag darating po yung year na 2028, gusto niya na tatakbo rin po bilang vice-presidente at saka yung presidente makabayan, yun daw ang kanyang anak, yung si Sara Duterte. Sabi niya, makabayan, dito sa balita, ex-presidential spokesperson Salvador Panelo says he has urged former President Rodrigo Duterte to run for Vice President to form a Duterte slate in halalan 2028 makabayan. So gusto niya na itong si Digong, kasi meron siyang kasabayan ba ditong na sinabi makabayan, idagdag na po ng balita na to, Mr. President, ang advice ko sa iyo, sabi ni Panelo, ang advice ko sa iyo, tumakbo ka munang mayor. Kailangan mo ang Davao. Tumakbo kang mayor. Then sa 2028, tumakbo ka ng vice president ng anak mo. Pag Duterte, sigurado daw yan. Sabi niya, sigurado ba? Yan babalik sa inyo. Lahat ng bumabaliktad sa inyo kasi napakalakas ninyo. Kailangan natin ng isang Duterte. Kailangan daw makabayan ng isang Duterte po sa Pilipinas. Hindi lang 6 na taon, kundi 15 na taon ibigay mo sa kanya. Napansin niyo ang kanyang sinabi sa last makabayan?
Gusto daw nila, kailangan daw ng presidente, kailangan daw ng isang Duterte sa Pilipinas. Hindi lang daw 6 na taon makabayan, kundi 15 daw na taon, 15 ibigay mo sa kanya. Naalala ba natin yung time po, yung kasagsagan po sa charter change makabayan? Kasi nga i-amenda, may plano po ang gobyerno natin na i-amenda po yung konstitusyon natin, 'di ba? Ngayon, yan po ay pinigilan nila. Kasi sila po ay natatakot makabayan, baka daw pati rin pong term extension po ng presidente gagalawin daw ng ating gobyerno. Diba? Nalaba natin yung balita na yan. Pinigilan nila yung charter change or pinigilan nila yung pag-amenda po sa ating constitution kasi sila po ay natatakot baka daw pati rin po yung term extension ng isang presidente gagalawin daw makabayan. Baka magkaroon po ng ilan na years kasi nga term extension. Natakot sila, pinigilan nila. Pero tingnan yung sinabi po ni Panila Makabayan. 'Di ba? Sila nga mismo ito nagsabi na dulas. May plano talaga sila na gusto po amyendahan ang term extension sa ating konstitusyon makabayan. Kasi kung maalala ho natin, sa panahon po ni Digong, pinagtangkaan ho yan na i-amyenda ni Digong ang ating konstitusyon. Kinalikot niya makabayan. Pero hindi siya nag-success dito kasi siya po'y pinigilan po ng ating mga mababatas. Hindi siya sinang-ayunan makabayan. Kaya walang nangyari sa panahon po ni Digong, hindi niya nakalikot yung ating konstitusyon. Kasi ang plano talaga doon ni Digong na time na yon, kahit na nga kahit na binabaliktad nila yung mga storya na wala ng plano si Digong na i-amenda daw yung term extension, mali. Plano talaga yun ni Digong Makabayan kasi gusto niya manatili pa siya bilang isang presidente. Kaya yung kanang ginawa na panahon po ni Digong, dito nila ipinahid kay PBBM. Ang kanilang mga pagdududa po dito kay PBBM, ginawa kasi nila yan sa panahon po ni Digong Makabayan. Kaya nakaganyan, di ba? Wag yung harangan namin yan. Ayaw namin po ng charter change. Ayaw namin po nagagalawin yun yung constitution. Ayaw namin po na amindahan nyo po yung term extension. Yan pong sinisigaw noon ni Digong sa pinaka-first po na mausog rally makabayan. Nalaban natin yan, di ba? Kasi daw gagalawin daw ni PBBM ng mabatas natin ng Kongreso ang term extension. Pero sila ang may plano makabayan. Kita na natin ang kanilang totoong pakay dito. Nahubaran makabayan. Nadulas na naman itong si Sal Panelo, katulad din po kay Rocky. Speaking of Rocky, kumusta kaya makabayan? Di ba sa ating last po na vlog, na bistado natin, itong si Rocky, nilayasan po siya ng kanyang mga audience, nilayasan po siya ng mga rallyista na kailang binabayaran. Matagal kasi nag-start. At saka ang kailang po mga pinagsasabi ng mga kabayan, siguro napuno na po ang kailang mga hinire po doon na mga rallyista, siguro hindi na po nagustuhan po mga sinasabi po ni Rocky, kaya nag-alisa na. At ginawa nilang patay gutom yung kanilang mga nauto makabayan. Kaya po'y nag-alisan. Huwag mo na kayong umalis. Hintayin mo natin po yung pagkain. May maraming pagkain dito. Gonggong, binayaran yun. Nabuking Sir Ivan. Okay, so shoutout po natin makabayan. Nandiyan po si Victor Robin, Myrna Borromeo, Darrell G. Benyares, Hatsuwing Salvatierra, Edmond Ramos, nandiyan po si Ramel Roasa, Vanny Tuan from Aichi Ken, Japan. Nandiyan po si Jess Tubtor from Calamba, Laguna. Hi to Seti Mahasibel. Nandiyan po si Jemson, Jeriel and Regine of Madawi, Cebu City. From Rodolfo Radarabor of Tansa, Cavite. Nandiyan po si Aurora Mercado ng family ng Mangaldan, Pangasinan. Nandiyan po si Jessie Vancod, Helda Dasilio, Emergencia Huyongko from Anchorage, Alaska. Hi to Estrella Pasqua, salamat ng Dasmariñas, Cavite. At hi sa Genero, salamat. Nandiyan po si Dioselin David. Hi to John Wick, Jerry Cortez from Riyadh, Saudi Arabia. Elmer Casiliano at Rosyon Ambas from Wellington. From Ronlyn Lamsen of New Zealand. Hi to Sport Shinobi from South Korea. Irma Apostol from Nueva Ecija. And hi to Evelyn Garcia. Okay, so thank you so much sa ating mga viewers na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section na hindi ko po na-shout out. Thank you so much. Hopefully na ma-shoutout ko po kayo sa ating next na vlog, okay?
So yan po ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share, libre din mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Magandang umaga, Panginoon ko. Salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng kapayapaan at biyaya. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad. Gabayan ako sa lahat ng katotohanan at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka. At maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong si Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.